Okay, magandang hapon at magandang gabi, magandang umaga po sa inyong lahat. Okay, panibagong video vlog po dito sa Friendly Talk TV. Ang ating pong topic ngayon ay itong nangyari. Ito ay nangyari ng mga nakaraang araw pa. Ngunit kailangan din natin itong pag-usapan o malaman dahil itong ginawa ng China, lalong-lalo na itong PLA Navy chopper ng China ay nagmaneuver na halos nakipag-gitgitan dito sa ating V-Fire Patrol airplane. Ito po ay nangyari banda dito sa may Bajo de Masinloc nung nagsasagawa ng aerial research or aerial patrol etong ating eroplano ng BFAR. Okay, itong isang chopper ng PLA Army Navy Patrol, Army Navy chopper ay dumikit at napakadelikado po ng maneuver na gano'n dahil pwede pong lose control ang eroplano ng BFAR at mawalan ng control sa kanyang paglipad at posibleng maaksidente dahil sa ginawa ng Navy chopper ng China. At ito pong ginawa na to ay marami ang nag-react at marami pong bansa ang hindi nagustuhan ng ginawa nitong China na to. Kaya ang ating gobyerno ay kung mapapansin nyo, hindi lang ngayon na BFAR ang ginagamit para mag-patrol at mag-research, maging yung ating FA-50 jet fighter ay ginagamit na rin. Dahil nga sa insidenteng nangyari na ito. Una po itong nangyari noong taong 2024, noong September. At nasundan ito nung nakaraang taon pa rin po, nung November. Kaya hindi po dapat palampasin yung mga ganitong ginagawa ng China. Okay, at tuloy ang hindi lang po sa atin to ginawa. Kung matatandaan nyo, maging dito sa may Australia, yung kanilang military aircraft ay nag-maneuver din ang kanila namang jet fighter, PLA jet fighter, nagmaniobra sabay nag-release ng flare light. Delikado rin po yung ginawa na yon ng China. So ito pong meron po tayong video para po makita nyo kung ano ang ginawa talaga netong China. At bago natin ito bigyan ng reaksyon at komento. Pero bago po yan, ako po ay humingi ng pabor na paki-like, share, and subscribe ng ating YouTube channel, ang Friendly Talk TV. Maraming salamat po sa inyong pag-subscribe. So, panoorin na po natin itong video na to. Dito po, makikita nyo yan po, chopper na yan ay ang PLA Navy Army ng China. At yung kumukuha po ng video ay nasa loob po ng BFAR. Halos dumikit na. At nakipag-gitgitan na itong helicopter ng PLA
kita niyo naman po at medyo hindi na po nakita yung pagdikit. Pero halos magkasing ano na po yan. Hindi po dapat ganyan ang ah, paglipad o pagsabay sa mga eroplanong ginagamit na pagpapatrol sa ating EEC. Etong PLA Liberation na Army Navy ng China ay halos dumikit at sila pa ang radio challenge sa ating mga BFAR personnel. Ito po ay nangyari dito sa may Bao de Masinloc o kung tawagin natin ay Panatag Shoal. Habang nagsasagawa po itong ating maritime patrol, yung eroplano nga po ng BFAR, lumapit ng mapanganib yung isang eroplano nila na kung tawagin nila ay Harvey Z9 helicopter ng PLAN or People's Liberation Army Navy na umabot sa distansya ng 6 na metro na lamang po. Napakalapit, grabe. So, nung dumikit na po itong PLA chopper, ay ni-radio challenge din naman po ng ating personnel ng BFAR. Ngunit tuloy-tuloy pa rin po ang kanilang paglapit, sabay lalayo lang ng konti at sabay didikit. Dahil dito nagbigay ng babala sa ang ating piloto ng BFAR sa crew ng Chinese helicopter at nagsaad ng kanilang paglapit ay lubhang mga mapanganib at sinabi rin yung mga patakaran ng kaligtasan sa paglipad na itinakda ng FAA at ICAO. Yun po yung mga guidelines, regulation and guidelines ng mga sasakyang panghimpapawid. At inilagay sa panganib ang kaligtasan ng mga tripulante ng BFAR. Yung tinutukoy po rito, yung Philippine Navy ang mga aksyon ng Chinese helicopter bilang hindi profesional o mga hindi sumusunod sa batas ng panghimpapawid. Dahil nga po mapanganib yung kanilang ginawa. Ito po ay ayon kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. Ito yung tagapagsalita po ng Philippine Navy. Okay, at ito po ay sa area ng West Philippine Sea kung nasaan ang Bao de Masinloc. Okay, at matatagpuan ito 124 nautical miles lang po mula sa Masinloc, Zambales, yung pinakamalapit po na land o pinakamalapit na area ng lupa. At nasa loob po ito ng 200 nautical miles exclusive economic zone ng Pilipinas. Ito po ay ang nakasaad sa United Nations Convention of the Law of the Sea. Yung tinatawag po natin na UNCLOS. Okay. At ang desisyon pong ito ay napaggogian noong 2016. Pero matagal po itong nilaban sa panahon ni Pinoy. At itong 2016, ito na po yung panahon ni Digong na binaliwala ni Digong ang ating pagkapanalo dito sa UNCLOS at kanya lang pong itinapon ang kapiraso ng papel sa basurahan. Yan po ang eksaktong sinabi ni Duterte na ang UNCLOS daw ay isang piece of paper na pwedeng itapon sa basurahan. So talagang wala po talagang
wala po talagang kakikitaan itong si Duterte na siya po ay pumapabor sa ating bansa. Bagkus siya po ay nagpapakita ng suporta dito sa China. Okay, so ito naman pong ano na to. Bakit nga po delikado yung mga ginagawa o yung ginawa nitong PLAN? Dahil talaga naman pong delikado. Dahil ito po ay isang klase ng close encounter sa himpapawid at maaaring magdulot ng mid-air collision o aksidente. Okay. At ito po ang mga dahilan. Una, yung napakaliit na distansya, yung 6 hanggang 7 metro na lamang po ang distansya ng Chinese Harbin Z9 helicopter ay lumapit pa ng 6 hanggang 7 metro lamang sa eroplano ng BFAR. At sa bilis ng paglipad ng mga aircraft, kahit isang maliit na miscalculation ay maaaring magdulot ng banggaan. So, pangalawa, dahil ito pong ano na to, itong chopper na to, meron po itong yung chopper ng China ay meron po itong auto-eject pilot, kaya siguro hindi sila takot. Pangalawa, yung paglabag sa aviation safety rule na hindi pinatupad nitong PLA chopper. May mga international flight safety protocol po ang buong mundo o yung tinatawag na international mula sa FAA at ICAO na nagsasabing dapat may sapat na distansya sa pagitan ng aircraft para maiwasan ang aksidente. At delikado rin po ito para sa crew at pasahero kung sakaling yung BFAR ay merong kargang mga invited passenger gaya ng mga media o mga kapwa nila researcher. Okay, kapag may bigla ang galaw o maling maneuver, maaaring mawala ng kontrol ang aircraft. At posible rin po itong mauwi sa diplomatic tension. Okay, isang uri ng panggigipit o harassment na ginagawa ng China. Ito ay dahil ang area po na yun nasa 200 nautical miles mula sa baybayin ng Zambales. So, pasok po sa ating EEZ. So, ang conclusion ko po rito ay ang ginagawa ng China ay hindi lang mapanganib sa ere, kundi maaari ring magdulot ng diplomatic conflict. Kung magpapatuloy ito, posibleng umantong sa mas malalang insidente na maaaring magdulot ng aksidente o mas seryosong tensyon dito sa West Philippine Sea. So, nakita niyo po yung mga ginagawang iba't ibang klaseng panghaharas ng China. Kung itong ginagawa ng China na to ay panahon pa rin ni Duterte, malamang ay tayo ay nakuhaan na ng isla at maaring tama ay sinabi ni Duterte na posible tayong maging province of China kung nagkataon na ang nakaupo pa rin ay ang mga Duterte o isang Duterte. So, yun po ang reaksyon dito sa ginagawang hindi lang panggigipit to sa dagat, maging sa impapawid o sa ere ay ginagawa rin manggipit netong China. So, yun po at marami pong salamat ulit sa inyong pakikinig at pagbisita dito sa ating YouTube channel. Hanggang sa muli po ng ating kwentuhan at marami pong salamat at God bless po sa inyong lahat.